Magandang gabi mga kadilim. Ako nga pala si Mac at maligayang pagdating sa madilim na sulat. Dito natin binabasa ang mga kwento ng mga taong nakaranas ng mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Mga karanasan na minsan ay mas pinipili na lamang nilang itago. Dahil may mga bagay na kahit sabihin mo pa sa iba, mahirap paniwalaan. Kung mayroon kang kwento na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan, maaari mo itong ipadala sa atin. Baka ang sulat mo na ang susunod nating buksan. Ngayong gabi, may natanggap tayong kwento mula sa isang freelance developer. Isang taong sanay humarap sa computer, sa code, sa errors, sa mga bagay na may malinaw na dahilan. Pero isang gabi, may nangyari na hindi niya mahanapan ng kahit anong explanation. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Leo. Ganito ang laman ng kanyang sulat. Magandang gabi po, Sir Mac. Kung babasahin niyo po ito, sana wag ninyong isipin na gawa-gawa lang. Ako mismo, kung hindi ko nakita at na-record ang nangyari, hindi rin ako maniniwala. Isa po akong freelance WordPress developer. Mahigit 5 taon na akong nagtatrabaho mula sa bahay. Sanay na ako sa graveyard shift. Sanay na ako sa pagtatrabaho habang tulog ang buong bahay. Alam ko na ang tunog ng electric fan. Alam ko ang tunog ng refrigerator. Alam ko kahit ang tunog ng kapitbahay naming umaalis papasok. Kaya masasabi kong kapag may kakaiba, mapapansin ko talaga. Noong nangyari ito, may hawak akong malaking project. Isang website para sa isang real estate company sa Texas. Maganda ang bayad at kailangan matapos agad. Halos 3 linggo na akong nagtatrabaho noon. Gabi-gabi. Minsan umaabot ako hanggang umaga. Bukas ang 2 monitor ko. Sa kaliwa, WordPress dashboard. Sa kanan, code editor. Normal na routine. Kape, computer, tahimik na kwarto. At trabaho. May isang bagay lang nakakaiba sa project na iyon. Hindi ko direktang nakakausap ang may-ari. Ang kausap ko lang ay isang project manager. Ang pangalan niya ay Daniel. Siya ang nagbibigay ng instructions. Siya ang nagsasabi kung anong babaguhin. At siya rin ang nagbibigay ng access. Normal naman iyon sa freelance. Kaya hindi ko pinansin. Isang gabi, bandang 2:30, halos tapos ko na ang trabaho. May ilang adjustments na para sa homepage. Nag-decide akong mag-break muna. Tumayo ako. Pumunta sa kusina para gumawa ng kape. Mga ilang segundo lang nang bigla akong marinig. Napahinto ako. Akala ko may nahulog. Pero pagkatapos, may sumunod. Parang may nagtatype. Hindi ko agad pinansin dahil gumagamit ako ng mechanical keyboard. At minsan, may tunog talaga yon kahit gumagalaw lang ang desk. Pero hindi ito ordinaryong tunog. May ritmo. Parang may taong may sinasadyang pindutin. Lumapit ako sa mesa. Tahimik. Walang gumagalaw. Umupo ako ulit. Tinignan ko ang screen.
Naka-open pa rin ang WordPress editor. Pero may napansin ako. May bagong character sa text box. Isang letra. H. Nagtaka ako. Akala ko hindi ko sinasadyang napindot. Binura ko. Ipinagpatuloy ang trabaho. Eksaktong 3:00 ng umaga, narinig ko ulit. Pero ngayon, hindi na sa tabi ko, kundi direkta sa harap ko. Nakatitig ako sa keyboard. Walang kamay, walang tao, pero gumagalaw ang mga keys. Dahan-dahan, isa-isa. Hindi ako agad tumakbo, hindi ako sumigaw. Ang unang pumasok sa isip ko, baka may sira. Dahil developer ako, mas iniisip ko muna ang technical explanation. Baka may stuck key, baka may malware. Baka may problema ang keyboard driver. Kaya ang ginawa ko, hinugot ko ang keyboard. Tumigil. Huminga ako ng malalim. Tama. Sira lang. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, bumili ako ng bago. Mas mahal. Mas magandang brand. Akala ko tapos na. Pero nang sumapit, ang 3:00 ng umaga, may narinig akong tunog. Hindi mula sa keyboard, kundi mula sa computer. Isang notification. May bagong activity sa WordPress dashboard. Nagtaka ako dahil ako lang ang naka-access. Binuksan ko agad. May bagong draft. Wala akong ginawa. Ang title, Draft 001. Binuksan ko. Walang laman. Isang blank page. Akala ko bug. Nang biglang may lumitaw na letra. Hindi galing sa keyboard. Hindi rin galing sa mouse. Parang may nagtatype mismo sa screen. Una, P. Sunod, A. Sunod, A. Sunod, L. Paal. Huminto. Akala ko tapos na. Pero pagkatapos ng ilang segundo, lumabas ang buong salita. Paalala. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko na pinansin. Isinara ko ang browser. Pinatay ko ang computer at natulog. Kinabukasan, may notification akong natanggap mula kay Daniel. Sabi niya, "Leo, did you make changes last night?" Sumagot ako, "No. Why?" Makalipas ang ilang minuto, nag-reply siya. May screenshot. Screenshot ng website sa homepage. May bagong section. Hindi ko ginawa at ang nakasulat doon, I remember the first version. Doon nagsimula ang totoong takot ko dahil may isang bagay akong napansin. Ang section na iyon hindi nakalagay sa homepage. Hindi ito nasa WordPress editor. Hindi ito nasa code. Hindi ito nasa database. Pero nandun siya. At mas nakakatakot, may timestamp ang pagbabago. 3 a.m. At ang user na gumawa nito ay account ko. Matagal akong nakatitig sa screenshot na ipinadala ni Daniel. Hindi ako agad naintindihan kung ano ang nakikita ko. Ang unang reaksyon ko,
Galit. Akala ko may ibang developer na may access. Baka may na-add na bagong user. Baka may security breach. Normal lang iyon sa trabaho. Sa dami ng websites na hinahawakan ko, alam kong nangyayari talaga ang mga ganitong bagay. Kaya ang ginawa ko, hindi ako natakot. Nag-investigate ako. Binuksan ko ang WordPress dashboard. Unang chinek ko, users. Doon makikita kung may ibang taong may access. Admin, editor, contributor, lahat. Pero habang naglo-load ang page, unti-unti akong kinabahan. Dahil may nakita akong kakaiba. May isang user account. Hindi ko ginawa. Hindi si Daniel. Hindi rin client. Ang username ay Leo_backup. Nanlamig ako dahil parang kilala ko ang pangalan. Hindi dahil ginawa ko ito, kundi dahil kapareho ito ng username na ginagamit ko sa ibang personal projects. Pero hindi sa website na iyon. Hindi ko kailanman ginawa ang account na iyon. Tiningnan ko ang creation date. Doon ako tuluyang natigilan. Created April 14, 2017. Napatingin ako sa kalendaryo. Hindi pa ako developer noong 2017. College pa lang ako noon. Hindi ko pa alam ang WordPress. Hindi pa ako gumagawa ng websites. Imposible. Pinindot ko ang user account. Walang email, walang profile picture, walang activity. Parang isang multo sa database. Nandoon, pero walang history. Agad kong tinawagan si Daniel. Daniel, may tanong ako. May ibang developer ba kayong kinuha bago ako? Tahimik siya. Why are you asking? Sagutin mo muna. May ibang humahawak ba ng website? Makalipas ng ilang segundo, sumagot siya. No. You are the first developer assigned to this project. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kung siya ang nagsabi nun, sino ang gumawa ng account? Pinilit kong maging rational. Baka migration issue. Baka may lumang database. Baka template na galing sa ibang developer. May paliwanag dapat. Kailangan meron. Kaya nagpunta ako sa revisions. Kung may nag-edit ng page, makikita doon ang history. Sino ang gumawa? Anong oras? Ano ang binago? Binuksan ko ang revision history. At doon, may nakita akong 12 ng revisions. Hindi 10, hindi 20, mahigit 100. Nagtaka ako dahil ang website ay 3 linggo ko pa lang ginagawa. Pero ang unang revision ay may petsang January 3, 2017. Binuksan ko ang pinakaunang revision. Akala ko makikita ko ang lumang design, lumang content, lumang code. Pero hindi. Isang blank page. Walang text. Walang image, walang code. Isang salita lang. Hintay. Napaatras ako. Hindi dahil nakakatakot ang salita, kundi dahil ang revision ay ginawa bago pa ako makaroon ng access. Bago pa ako kasama sa project. Nag-scroll ako. Sunod na revision, February 17. Isang bagong salita. Gising.
March 2017, malapit na. April 2017, nakita mo na. Hindi ko na tinuloy. Isinara ko ang laptop. Buong araw akong hindi nakapagtrabaho. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko. Baka prank. Baka may naglalaro. Baka hacked. Pero habang iniisip ko yun, may isang tanong akong hindi masagot. Kung prank ito, sino ang gumawa? At bakit ang mga petsa ay 7 taon bago mangyari ang lahat? Kinagabihan nagdesisyon akong huwag nang magtrabaho. Pero alam ko sa sarili ko, babalik ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan kong malaman. 12:30, bukas ang computer. Naka-record ang screen. Naka-record ang webcam. Naka-record lahat. Gusto kong magkaroon ng ebidensya. 2:50, walang nangyayari. 2:59, tahimik. 3 a.m., hindi keyboard ang unang gumalaw. Ang mouse. Dahan-dahan itong gumalaw. Parang may gumagamit. Binuksan nito ang browser. Binuksan ang WordPress. Pumunta sa revisions. Hindi ko hinawakan ang computer. Hindi ako gumalaw. Pinapanood ko lang. Binuksan nito ang pinakabagong revision at nagsimulang mag-type. Hindi sa keyboard, kundi sa screen. Isang pangungusap. Bakit mo ako binago? Hindi ako nakagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may kausap ako. Pagkatapos ng ilang segundo, may lumabas ulit. Hindi ito ang unang website. Napatayo ako dahil naalala ko ang sinabi ni Daniel na ako raw ang unang developer. Pero kung totoo yun, bakit may revision history? Biglang nag-ring ang phone ko. Si Daniel. Sinagot ko agad. Daniel, bago pa ako makapagsalita, siya ang unang nagsalita. Leo, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tahimik ako. Nag-search ako kanina tungkol sa domain. May nakita akong lumang record. May dating website na nakaregister sa parehong domain. Napalunok ako. Anong taon? Matagal siyang hindi sumagot. 2017. Tumigil ang mundo ko. Dapat sabihin ko ito sa'yo bago ka magsimula. Ano? Yung unang developer na gumawa ng website na iyon, huminto siya. Bigla siyang nawala. At ang huling activity na nakita sa account niya, 3:00 ng umaga. Napatingin ako sa monitor dahil habang kausap ko si Daniel, may bagong lumitaw na text. Hindi sa website, hindi sa WordPress, sa isang bagong blank document na kusa lang bumukas. Isang pangungusap. Siya ang sumunod. At doon ko na naintindihan. Hindi ako ang unang taong nakaranas nito. Ako lang ang susunod. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatitig sa mensahe. Siya ang sumunod. 3 salita lang, pero parang ang dami niyang ibig sabihin. Sino ang sumunod? Ako?
O yung bagay na nasa likod ko ng mga pagbabago sa website? Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Tinapos ko ang tawag ni Daniel. Ang sinabi niya, "Leo, huwag ka munang mag-login ulit." Pero alam kong pareho naming alam. Hindi na simpleng login ang problema. Kinabukasan, ang unang ginawa ko ay hanapin ang pangalan ng dating developer. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil gusto kong patunayan na may normal na paliwanag. Na may taong gumawa nito. Na may taong may sagot. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, nakita ko siya. Isang freelancer. Ang pangalan niya ay Mark Villanueva. Pareho kaming developer. Pareho kaming gumagawa ng websites para sa mga foreign clients. Pero may isang bagay na kakaiba. Ang huling post niya online, 7 taon na ang nakalipas. Ang caption, "May problema sa project ko." Hindi ko maintindihan kung sino ang nag-e-edit. Akala ko coincidence hanggang mabasa ko ang mga comments. May isang comment mula sa kaibigan niya. "Mark, tumigil ka na dyan. Hindi na normal yan." May isa pa. "Palitan mo na lang yung computer mo." At ang huling comment, walang sumagot. Kung may nagtatype pa rin kapag 3 a.m., wag mo nang sagutin. Nanlamig ako dahil hindi lang ako ang nakaranas nito. Hinahanap ko pa ang iba niyang impormasyon nang may nakita akong lumang portfolio. May screenshot ng website na ginawa niya. At doon ko napansin ang isang detalye. Pare-pareho ang design, parehong layout, parehong pangalan ng pages, parehong structure. Yung website na ginawa ko ngayon ay parang hindi bagong project. Parang binabalik ko lang ang isang lumang website. Tinawagan ko ulit si Daniel. Hindi ko na siya tinanong. Diretso kong sinabi, "Daniel, sabihin mo sa akin ang buong totoo." Mahabang katahimikan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. May dahilan kung bakit hindi ko sinabi. Yung client natin, binili nila yung domain. Pero hindi nila binili yung buong history. Natahimik ako. Anong ibig mong sabihin? May lumang backup. At sa backup na iyon, may mga file na hindi dapat nandun. "Anong file?" Sumagot siya. "May screen recording." Kinabahan ako. "Nang sino?" "Ni Mark." Pinadala niya sa akin ang folder. Hindi ko gustong buksan, pero binuksan ko. May dose-dosenang video. Lahat nakadate. Lahat madaling araw. 3 a.m. Binuksan ko ang pinakamatanda. Makikita si Mark nakaupo sa parehong setup. 2 monitor, kape, tahimik, parehong trabaho. Normal hanggang sumapit ang 3 a.m. Biglang gumalaw ang cursor. Binuksan ang WordPress at nagsimulang mag-edit. Napatigil ako dahil alam ko ang ginawa niya. Parehong eksena, parehong nangyari sa akin. Pero hindi siya natakot. Sa halip, nagsalita siya sa camera. Kung may nakakapanood nito, huminto siya. Alam kong hindi ito tao. Tahimik. Pero alam kong nakikinig siya.
Nanlaki ang mata ko dahil pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya diretsyo sa camera. Parang alam niyang may ibang nanonood. Kung ikaw ang susunod na developer, huminga siya. Huwag mong ayusin ang website. Hayaan mo lang. Tumigil ang video. Binuksan ko ang susunod. Mas maikli. Si Mark ulit. Mas pagod. Mas takot. Binago ko yung code. Binura ko yung files. Pinatay ko yung server. Pero bumabalik. Hindi niya gustong matapos yung website. May hinahanap siya. Tumigil ako. May narinig akong tunog. Napatingin ako sa keyboard. Walang tao. Isang key ang gumalaw. Binuksan ko ang screen recording ko dahil gusto kong malaman kung may nangyayari talaga. At doon ko nakita, hindi sa harap ko, sa recording, sa likod ng upuan ko, may nakatayo. Hindi malinaw, hindi gumagalaw, pero nandoon. At habang nakatingin ako sa recording, may bagong text na lumabas sa monitor ko. Hindi mo dapat pinanood. Hindi ko na pinag-isipan. Pinatay ko ang computer. Tinanggal ko lahat. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa project. Hindi ko na tinapos ang website. Hindi ko na kinausap si Daniel. Lumipat ako ng setup. Bagong laptop, bagong account, bagong trabaho. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti kong nakalimutan. Hanggang isang gabi, may kailangan akong ayusin sa isang bagong website. Bagong client, bagong project. Normal na normal. Hanggang tumingin ako sa oras. 3 a.m. Narinig ko, napatigil ako. Hindi ko tiningnan ang keyboard. Hindi ko ginamit ang mouse. Hindi ako gumalaw. Dahil may natutunan ako. May mga bagay na kapag pinansin mo, mas lalo silang lumalapit. Pero pagkatapos ng ilang segundo, may lumabas na notification. Isang bagong file. Hindi ko binuksan, pero nakita ko ang pangalan. Revision _ final _ final _ real _ final2.txt. At sa preview may isang linya. Mabuti natuto ka. Simula noon hindi na ako nagtatrabaho tuwing 3:00 ng umaga. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil alam ko na. Kung may bagay sa internet na hindi dapat hanapin, may mga file na hindi dapat buksan, at may mga pagbabago na hindi dapat inaayos. Maraming salamat po, Sir Mac. Sana po ay wag niyo itong maranasan. Grabe naman yun. Kung ikaw si Leo, pagpatuloy mo pa ba ang pagbuo ng website? O iiwan mo na ang isang project na parang may sariling buhay? Ako nga pala si Mac. At ito ang madilim na sulat. Dahil tandaan, bawat sulat ay may kwento. At bawat kwento ay may dilim. Magandang gabi mga kadilim.